narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, halos 1 bilyong pisong utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross babayaran na sa Lunes. DOH nagtala ng 132 bagong COVID-19 fatalities. Death toll halos nasa 7,000 na. Philippine Retirement Authority sinuspindi naman ang pagbibigay ng Special Retirees Residence Visa matapos tagsain ng mga Chinese. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict pinabubuwag ng ilang mambabatas. 2 bilyong piso gagastusin ng gobyerno kung magkakaroon ng extra day sa May 2022 presidential elections. At mga pare dinipensahan ng umano'y pagsuporta ni Pope Francis sa civil union ng parehong kasarian. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Sabado mga kabrigada, Oktubre 24, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw At Brigada Leo Navarro Malikler. Brigada Balita. Mga kabrigada, inihayag ngayon ng Philippine Health Insurance Incorporation of PhilHealth na nakatakda na nilang bayaran ang utang nito sa Philippine Red Cross. Sa isang statement, sinabi ho ng PhilHealth na sa darating na Lunes, October 26, isesettle na nila ang kanilang bayarin na aabot sa 931 million pesos. Paliwanag ng PhilHealth, kahapon lamang nila natanggap ang legal opinion mula sa Department of Justice matapos na questionin ang legalidad ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Red Cross at ng Department of Health. Batay sa isinagawang review ng DOH, hindi saklaw ng procurement law ang naturang MOA. Dahil dito sinabi ng PhilHealth na makatitiyak ang PRC na agad nilang ipoproseso ang pagbabayad sa naturang utang, subalit depende pa din sa isinumiting billing requirements. Umaasa naman ng PhilHealth na agad na itutuloy ng Red Cross ang testing ng mga swab specimen sa oras na mabayaran ng utang na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, na itala ng Department of Health ang 1,923 mga bagong kaso ng COVID-19 dahilan para lumobo pa ang nationwide tally sa 365,799. Kaugnay nito, bigo naman ang 13 mga laboratorio na magsumite ng kanilang reports on time. Ang recoveries naman mga kabrigada ay umakyat naman sa 312,691 matapos na maitala ang 424 na mga pasyenteng nakarecover mula sa naturang sakit. Sa gitna nito, dahil naman sa 132 na bagong fatalities, umakyat na rin ang death toll sa 6,915. Sa ngayon, nasa 46,193 pa ang mga active cases o kasalukuyang ginagamot, kung saan 83.6% ay mild, 11.3% ang asymptomatic, 1.8% naman ang severe at 3.2% ang nasa kritikal na kondisyon. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ang Philippine Retirement Authority sinuspindi yung pagbibigay ng Special Retirees Residence Visa matapos itong tagsain ng mga Chinese. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo!
Brigada Live Report. Tuluyan ang sinuspinde ng Philippine Retirement Authority o ng PRA ang pag-i-issue at pagpuproseso ng Special Retirees Resident Visa o SRRV. Ang hakbang ay kasabayan ng isinasagawang review sa polisiya na may kaugnayan sa age at visa deposit requirements. Ayon kay PRA General Manager BNB Nido Chay, ito ang naging direktiba ng Board of Trustees matapos isinagawang special meeting kahapon. Magugunitang nabunyag sa hearing sa Senado na mahigit 27,000 ng mga Chinese retirees ang nakapasok sa bansa, kung saan karamihan dito ay nasa 35 anyos pa lamang. Ikinabahala naman ito ng ilang senador at tinawag na soft invasion ng China sa Pilipinas. Samantala, nanawagan naman si PRA Board Chairperson at Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa Bureau of Immigration, Department of Justice at Department of Labor and Employment na tulungan silang i-monitor ang profile at activities ng mga SRRV holders na kasalukuyang nasa loob ng bansa. Yan ang report hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, Katong Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayot, ang Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict pinabubuwag naman ng ilang mambabatas. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Live Report. Pinabubuwag ni Nabayan Muna Representative Carlos Zarate at Representative Ferdinand Gaite ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC dahil sa red tagging issue. Nanawagan din ang mga mambabata sa Senado na tanggalan ng pondo ang naturang task force. Ayon kina Zarate at Gaite, walang karapatan ng NTF-ELCAC na makatanggap ng pondo mula sa kaban ng bayan dahil wala naman itong ibang ginawa kundi magpakalat ng kasinungalingan. Ang pahayag ng dalawang kongresista ay kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni NTF-ELCAC member at AFP Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parladi Jr. matapos nitong payuhan sina actress Liza Soberano at Angel Locsin na mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa mga makakaliwang grupo tulad ng Gabriela. Iminungkahi naman ni Zarate na ang 19 billion funding para sa NTF-ELCAC ay ilaan na lamang ng gobyerno para sa COVID-19 response. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News sa Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, 2 bilyong piso gagastusin ng gobyerno kung magkakaroon ng extra day sa May 2022 presidential elections. Si Brigada Ernie Napukaw sa detalye. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Live Report. Posible umanong umabot sa 2 billion pesos kada araw ang gagastusin ng pamahalaan kung palalawigin ang araw ng botohan sa May 2022 presidential elections. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, ito umano ay doble mula sa unang estimate na sinabi ng Commission on Elections. Paliwanag ni Recto kung susundin ang plano ng COMELEC na maglagay ng 110,000 clustered precincts sa 2022 polls, nasa 2.1 billion pesos ang dapat ilaan para sa additional honorarium ng mga teachers pa lamang. Hindi pa umano kasama dito ang mga pulis at posibleng umabot sa 194,988 police force ang kailangang i-deploy sa mga clustered precinct. Dahil dito pinayuhan ni Recto ang COMELEC na bumalangkas na mga contingency plan sakaling magtuloy-tuloy ang banta ng COVID-19 hanggang sa 2022 elections. Una nang ipinanukala na gawing 2 hanggang 3 araw ang botohan upang maiwasan ang siksikan sa mga presinto kapag hindi pa rin matapos ang pandemya hanggang May 2022. Yan ang report atin ng Yummy Vit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, dumipensa ang mga kaparian sa kontrobersyal na pahayag ni Pope Francis sa usapin ho ng civil union ng parehong kasarian. Ayon kay Father Emmanuel Alfonso S.J., Executive Director ng Jesuits Communication, at Monsignor Pepe Quitorio, na walang binabagong batas ng simbahan si Pope Francis kaugnay sa usapin ng same-sex union. Git ng mga pari may karugtong umano ang pahayag ng Papa kung saan tinanggal na ang "This doesn't mean that I support homosexual acts."
Para sa kanya, ang ipinaliwanag ni Pope Francis ay ang pagkakaiba ng civil union sa sakramento ng kasal na tinututulan ng simbahan sa magkaparehong kasarian, subalit kinakailangan ng proteksyon sa ilalim ng civil law. Paliwanag naman ni Monsignor Quitorio, Direktor ng Media Office ng CBCP, binigyan din lamang ng Santo Papa ang pagbibigay tuon sa karapatan ng mga homosexuals bilang bahagi ng pamilya at ng lipunan. Sa panig naman ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs, ang Santo Papa lamang ang makapagpapaliwanag ng tunay na kahulugan ng una ley di convivencia civil na nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Brigada Balita. Mga kabrigada, hiniling naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson Mike Defensor kay Presidential Anti-Corruption Commission na ibunyag ang mga pangalan ng mga mambabatas na umano'y dawit sa corruption activities sa loob ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Defensor, ang panawagan lang umano niya ay wag lang blanket accusation at wag lahatin dahil hindi naman patas para sa institusyon at sa maraming miyembro ng Kongreso na naniniwalang hindi naman lahat ay may katiwalaang ginagawa. Giit ng mambabatas, handa siyang magkasa ng House investigation kaugnay sa umano'y korupsyon sa DPWH, pero mas magandang may third-party probe kung talagang dawit ang ilang mambabatas. Una nang nakita ni Senator Panfilo Lacson na may ilang uniform allocations para sa local infrastructure projects sa 42 congressional districts sa ilalim ng panukalang DPWH budget. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, nagtala ng 76,195 COVID-19 cases sa loob lamang ng isang araw ang United States of America. Ang naturang bilang ay halos katumbas ng one-day record high ng Amerika na umabot sa 77,000 noong July 16. Ayon sa Reuters, tumaas din ang bilang ng mga naoospital at namamatay dahil sa naturang sakit. Sinabi naman ni US Health Secretary Alex Azar na ang mabilis na pagkalat ng virus ay dahil sa mga household gatherings ngayon na nasa midsummer peak ang Estados Unidos. Nabatid na hawak pa rin ng India ang record high na highest reported COVID-19 cases in a single day matapos itong makapagtala ng 97,894 na mga kaso noong September 17. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, tuluyan na pong naging ganap na bagyo ang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao bilang Tropical Depression Quinta. Huli itong namataan sa 775 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis naman na 25 kilometers per hour, taglay ang lakas ng hangin na aabot po sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalakas pa ito bilang tropical storm category sa linggo. Dagdag naman ng Weather Bureau, posibleng maglandfall ang bagyo sa Bicol region sa darating pong Lunes. Matapos naman itong tumawid sa Bicol, patuloy na tatahakin ng bagyong Quinta ang westward ng Southern Luzon. Samantala mga kabrigada, asahan naman ang paminsan-minsang hangin dahil sa northeasterly surface wind flow na iiral naman sa Northern Luzon, lalo na sa mga baybayin at mabubundok na lugar. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Sabado. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.40, sa euro 57.40, Bahrain dinar 128.73, British pound 63.12, Australian dollar 34.54, sa Canadian dollar 36.87, Singaporean dollar 35.63, Chinese yuan 7.23,
at sa Japanese yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Fit. Available po sa lahat ng branches ng Watson South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.